Amen. So, magandang umaga po sa ating lahat. At tayo po ay dadako na po sa pag-aaral ng salita ng Panginoon at nawa patuloy tayong gabayan ng kanyang banal na Espiritu Santo sa oras na ito. So, ang ating pong pag-aaralan sa umagang ito ay matatagpuan po natin sa Romans chapter 13 verses 11 to 14. Sinabi po rito, gawin ninyo ito dahil alam ninyong panahon na upang gumising kayo. Ang pagliligtas sa atin ay higit ng malapit ngayon kaysa nung tayo unang sumampalataya sa Panginoon. Namamaalam na ang gabi at malapit ng lumiwanag. Layuan na natin ang lahat ng masasamang gawain at italaga natin ang ating sarili sa paggawa ng mabuti. Mamuhay tayo sa liwanag at huwag gugulin ang panahon sa magulong pagsasaya, paglalasing, kahalayan at kalaswaan, sa alitan at inggitan. 14. Gawin ninyo ang Panginoong Hesukristo bilang sandata at huwag ninyong pagbigyan ang laman upang masunod ang mga hiling nito. Tayo po lahat ay manalangin. Hallelujah! Salamat po aming Amang Banal sa oras na ito, sa mga kapayagan na nais mo pong iabot sa bawat isa sa amin sa lugar na ito, O God. Patuloy na buksan mo po ang aming mga espiritual na puso, Panginoon, at isipan, ugad at tainga, upang malayang makapasok ang iyong mga banal na salita sa aming mga puso at isipan, at patuloy na ito'y magbigay kaliwanagan sa amin, upang patuloy kaming lumago, Panginoon, sa aming buhay espiritual, ugad, at upang patuloy namin ihanda ang aming mga sarili, Panginoon, para sa iyong muling pagbabalik. Kaya hayaan niyo rin po ang iyong banal Espiritu Santo ang siyang manguna sa bawat isa sa amin. Patuloy mo po akong itago sa iyong likuran upang ikaw ang makita at mayag sa buhay ko. At balutin mo na yung banal na presensya o God ang lugar na ito at ikaw lamang aming itinataas. In Jesus' name. Amen. So dito po ay nakikiusap si Pablo sa mga mananampalataya na kailangan nilang gumising sa kanilang buhay pananampalataya dahil malapit na sa kanila ang pagliligtas ng Panginoon. Kaysa nung una silang sumampalataya sa Panginoon. So kung noon po, ito po itinuturo na po ni Pablo na kailangan nilang gumising sa kanilang pananampalataya. Ang pamagat nga po pala nito na panahon na upang gumising tayo dahil mas malapit na ang pagliligtas sa atin ngayon. So nung panahon po nila Pablo, ito po'y 1,000 taon na po ang nakalipas na siya ay nakikiusap sa mga mananampalataya na gumising na kayo sapagkat malapit na ang pagliligtas sa atin ng Panginoon. Pero ito po'y maaring 2,000 years ago na po ang nakalipas. At sa panahon natin ngayon, mas higit po na gumising po tayo sa ating pananampalataya, sa ating buhay espiritual, sapagkat mas higit na mas malapit na po sa atin ang pagliligtas ng Panginoon sa mga lahat ng mananampalataya. Kaya dapat nating ihanda natin ang ating mga sarili. Amen? Gising tayo, dapat laging gising ang ating mga puso't isipan. At huwag nating hayaan na tayo ay madaig ng kaaway sapagkat malapit na po ang pagliligtas ng Panginoon sa atin. Kumbaga, sa isang babaeng naglilibor, gano'n na po ang kalagayan natin ngayon. Kumbaga, ang Panginoon ay nasa likod na ng pintuan, hinihintay na lamang niya ang hudyat ng Ama para siya ay bumaba po dito sa ulap upang dagitin po niya ang lahat ng sumusunod sa Kanya at nananalig sa Kanya. So, sino po ba dito ang gusto na siya ay makasama sa pagliligtas na gagawin ng Panginoon sa Kanyang second coming? Sino po rito? Wala. Amen. Amen. So, kung nais po natin na makasama tayo sa pagliligtas ng Panginoon na gagawin niya sa atin sa Kanyang second coming, kailangan pong gumising po tayo. Amen? Lagi po tayong nagbabantay. Huwag nating hayaan na tayo patuloy na papakin ng kaaway at mamuhay tayo sa lahat ng uri ng kasamaan at kasalanan. Kaya nga po rito, sabi po niya rito sa verse 11, gawin ninyo ito dahil alam ninyong panahon na upang gumising kayo. So panahon na po, mga kapatid, na tayo ay huwag tayong mapatay-matay sa ating pananampalataya, sa ating paglilingkod sa Panginoon. Kumbaga hindi ito literal na tulog, kaya tayo ay ginigising, kundi yung ating buhay espiritual po ang tinutukoy dito, na huwag tayong tutulog-tulog sa
sa ating paglilingkod sa Panginoon at sa ating pananalig at pananampalataya sa Kanya. Kung nais natin na tayo ay maligtas, sabi rito, panahon na upang gumising kayo dahil ang pagliligtas sa atin ay higit ng malapit ngayon kaysa nung una na tayo ay sumampalataya sa Panginoon. Amen? So kung nais po natin na tayo ay maligtas sa pagdating ng Panginoon, kailangan gising na gising tayo. Pag gising na gising po tayo, nakikita po natin ang lahat ng mga gawa ng kaaway sa ating mga buhay. At dahil doon, malalabanan po natin siya at hindi po niya tayo kayang daigin o talunin sa lahat ng uri ng kasamaan at kasalanan sapagkat dilat na dilat ang ating mga mata. Amen? Di ba po, pag tayo ay tulog at nakapikit ang ating mga mata, nakikita po ba natin yung mga tao na nasa ating paligid? Hindi, di ba? Hindi mo alam na ikaw pala ay lalapitan na ng masamang tao para gawan ka ng masama. Hindi mo yun makikita. Bakit? Sapagkat pikit na pikit ang ating mga mata. Pero kung dilat na dilat ang ating mga mata, mapuproteksyonan po natin ang ating mga sarili para huwag tayong mapahamak sa mga gawa ng kaaway o gawa ng masasamang tao sa ating paligid. Maging mapagbantay po tayo dahil ang kaaway ay parang liyong umaatungal na naghahanap ng kanyang mabibiktima upang tayo ay ihulog sa lahat ng uri ng kasamaan at kasalanan. Kaya kailangan gising mga kapatid. Sabi dito, hoy, gising mga mananampalataya. Sabihin mo nga sa kaliwat kanan mo, kapatid, gising! Amen? Amen. Sabi po rito sa Mateo 24, verse 42 hanggang 44, ang sabi rito, maging handa kayo dahil hindi niyo alam kung kailan darating ang Panginoon. Di ba walang nakakaalam? Maging ang mga anghel, maging ang Panginoon, hindi niya alam kung kailan siya huhudyatan ng Ama para siya po ay bumaba dito sa mundo. Hindi po niya alam. Maging ang Ama lamang po ang nakakaalam kung kailan ito darating. Pero sa atin po na mga mananampalataya, alam natin ang salita ng Diyos. Ipinapayag niya sa atin yung mga signs bago siya dumating. Hindi po niya ito ipinagkait sa atin. Ipinaalam po niya sa atin. Bakit? Para maihanda po natin ang ating mga sarili sa second coming ng ating Panginoon upang makasama po tayo sa pagliligtas na kanyang gagawin. So ano pa pong sabi rito sapagkat hindi nga po natin alam kung kailan darating ang Panginoon. Verse 43, unawain ninyo ito. Kung alam ng may-ari ng bahay, kung anong oras sa gabi darating ang magnanakaw, siya ay maghahanda at hindi niya pababayaan upang pasukin ang kanyang kaaway, ng kaaway ang kanyang tahanan. So maging ganun po tayo. Halimbawa, alam mo na mayroon kang masamang mga tao na nagbabalak na pasukin ang iyong bahay. So ano po ang gagawin natin? Iingat, tayo po'y magiging maingat, di ba po? Sasarahan mo ng maigi ang iyong mga bintana, ang iyong mga pinto upang ang kaaway ay hindi makapasok sa iyong bahay. Hindi mo siya hayaan na siya ay makapasok sa loob ng bahay mo upang ikaw ay kanyang nakawan at upang mapahamak ang iyong pamilya. Proteksyonan mo ito, di ba po? So ganun din po sa ating buhay spiritual. Kailangan po maging mapagbantay po tayo. Huwag nating hayaan na ang kaaway ay patuloy niya tayong padadaig sapagkat kung hayaan po natin ito at hindi tayo maging mapagbantay, tayo po ay pampakin ng kaaway at pwede po tayong nahulog sa lahat ng uri ng kasamaan at kasalanan. Amen? At hindi po tayo makasama pag biglang dumating ang ating Panginoon. Kaya sabi rito, kailangan nating magbantay. Hindi natin hayaan ang kaaway ay makapasok sa ating kanan, sa ating tahanan, o sa ating mga boy. So, ganun din po sa ating buhay spiritual. Huwag nating hayaan na tayo ay madaig ng kaaway, na tayo ay mabibiktima ng kaaway, at tayo ay ibagsak ng kaaway, at nawala po tayo sa presensya ng Panginoon at sa ating paglilingkod sa Kanya. Nakakalungkot po, dahil maraming kapatid tayo na pag-araw ng linggo, nawawala sila sa paglilingkod sa Panginoon. Ibig sabihin nun, sila po ay tulog na tulog, himbing na himbing sa kanilang pagkatulog, sapagkat hindi nila idinilat ang kanilang mga mata at hindi nila iniisip na ang araw na ito ay para sa Panginoon. Iilan lamang po talagang
sila ay umaattend tuwing Sunday sa gawain ng Panginoon. Ibig sabihin siya po ay naging mapagbantay at idinihidlat talaga niya ang kanyang mga mata dahil lagi po siyang present sa araw ng pagsamba. Amen? So huwag nating hayaan na tayo ay tutulog-tulog sa ating paglilingkod sa Panginoon. Dapat lagi po tayong gising para maunawaan po natin at makita natin ang lahat ng gawa ng kaaway sa ating paligid. Amen? At maproteksyonan po natin ang ating relasyon sa ating Panginoon. Ang sabi pa po rito, kaya't lagi kayong maging handa sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. Lagi tayong handa. Dahil hindi po natin alam kung kailan talaga darating ang Panginoon. Hindi po. So kung tayo ay hindi handa, ano ang mangyayari sa atin? Hindi po tayo makakasama sa pagliligtas na gagawin ng Panginoon. At pag hindi tayo nakasama, martyrdom na po doon ang ating maranasan. Tatrabahuin na po natin maigi yung kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Dahil doon ay puputan na po ng ulo. Cashless society na po tayo doon. Mawawala ng pera, hindi na tayo makakahawak ng pera. Dahil ang lahat ng hanap natin ay nakabangko na at lalagyan na lang tayo ng isang maliit na bagay. Ano ba ito? Chips ba yun? Oo, para yun yung ilagay sa kanang kamay at sa ating noo. At naroon na lahat ng pagkakilanlan mo, pati yung mga ari-arian mo, yung pera mo, at wala na pong pera doon, hindi ka na makakahawak. Dahil lahat ay nakabangko na at yun na lang yung itatapat mo sa machine para makakabili ka ng iyong kakainin at lahat ng gagastusin mo sa araw-araw ng iyong buhay. So kung hindi ka naman magpatata, hugot ka naman doon ng ulo. Anong gagawin mo? Tatakbo ka sa kabundukan at magtatago ka doon sa kabundukan para maligtas ang ating mga kaluluwa. Amen? Kaya dapat po lagi tayong gising. Amen? Laging dilat ang ating mga mata, lagi nating unawain ang kalooban ng Panginoon sapagkat ang lahat ng karunungan at kapahingan ay pinagkaloob na po sa atin ng Panginoon. Nasa atin na lang po yun kung tayo ay maghahanda o tayo ay tutulog-tulog lamang sa pansitan. Amen? Kaya dapat po lagi po tayong gising. Dahil sapagkat malapit na ang pagliligtas sa atin ng Panginoon. Lalo na po sa panahon natin ngayon. Tandaan natin, ng 1,000 years, ay ilang araw lang sa Panginoon, 3 araw lamang. At ang 3 araw ay 1,000 taon sa Panginoon. Ganun po kabilis. Tingnan po natin ang panahon ngayon. Napakabilis ng mga oras. Napakabilis ng mga araw. Dati maiinip ka sa 1 taon na parang kay tagal-tagal bago matapos ang 1 taon. Pero ngayon po, parang 3 buwan na lamang ang 1 taon. Di ba ga? Sapagkat isa po ito sa mga sign na bago dumating ang Panginoon. Pabibilisin niya ang mga araw sapagkat ang mundo ay masama ng pasama, ang sakim ay lalong magiging sakim at ang banal ay lalong magpakabanal. Bakit? Sapagkat alam niya ang salita ng Panginoon, alam niya na malapit nang dumating ang Panginoon at dahil doon, kailangan niyang gumising, laging gising ang kanyang espiritual upang sa pagdating ng Panginoon, siya ay makakasama sa pagliligtas na gagawin ng Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Di ba ga? Tingnan mo yung sa panahon ni Noah. Sodoma at Gomora. Iniligtas ng Diyos yung mga matuwid na tao. At lahat ng hindi matuwid, lahat sila'y nangamatay at napahamak. At hindi rin po nila alam kung kailan mangyayari ang kapahamakan ito, ang kaparusahan ito. So ganun din po sa panahon natin ngayon. Amen? Kaya dapat po masigit nating pahalagahan yung ating spiritual, yung ating relasyon sa Panginoon. Huwag po nating ipagpapalit, nakakalungkot. Hindi po ang Diyos ang malulugi doon. Tayo po, ang talunan doon, tayo po ang luging-lugi doon. Kung pabayaan po natin yung ating relasyon sa Panginoon, sa araw lang ng linggo, ano na nga laang, 3 oras laang, hindi naman talaga buong 1 araw binibigyan natin sa Panginoon. Pero anong ginagawa natin? Wala po tayo sa gawain ng Panginoon kasi abala tayo sa mga bagay na mundong ito. Ibig sabihin ng tutulog-tulog ka pa rin sa iyong buhay spiritual. At sabi pa po rito sa verse 12, namamaalam na ang gabi at malapit nang lumiwanag. Layuan na natin ang lahat ng masamang gawain at italaga natin ang ating sarili sa paggawa ng
mabuti. Ano daw ang lalayuan natin? Lahat ng masamang gawain. Lahat po, kailangan nating layuan. Huwag nating hayaan na patuloy tayong nakikisama o nakikiisa sa masamang agos ng mundong ito. Pag nakita kang may nagiinom, makikipag-inuman ka na rin. Makikipaglasingan ka na rin. Pag nakakita ka na may mga nagsusugal ka na rin. So paano natin maipakita na tayo ay handa at tayo ay dilat ng mata at tayo ay gising sa harapan ng Panginoon kung hindi makita sa atin yung buhay na nais na palakaran ng Diyos sa bawat isa sa atin. Mga kapatid, ang pagsamba ay hindi lamang ito sa araw ng linggo. Ang tunay na pagsamba, kung ano ang ginagawa natin sa araw-araw, kung paano natin ipinamumuhay ang salita ng Diyos na nakasing sa ating mga puso. Amen? Kaya isang malaking question mark na sumisimba tayo tuwing linggo, sabi na tayo na tayo isang mananampalataya, pero pag araw ng Lunes hanggang Sabado, hindi po yun makita sa ating mga buhay sapagkat nakikiayon tayo at nakikiisa tayo sa mga maling gawain na ginagawa ng sanlibutan. Amen? Kaya nakapanghihinayang, sayang ang iyong mga pagpapagal na ginagawa sa Panginoon kung hindi rin tayo magtutotoo. Kaya sabi ito, layuan natin ang lahat ng uri ng kasamaan. Lahat, lalayuan po natin ito mga kapatid. At italaga natin ang ating sarili sa paggawa ng mabuti. So ano po ba yung mga kasamaan na nais na palayuan sa atin ng Panginoon sapagkat tayo nga po ay isa ng mananampalataya? Tayo ay ligtas na at nais nga ng Panginoon na nais niyang makasama tayo sa kanyang kaharian. Kaya ang mga kasalanan ito ay pinapalayuan niya sa bawat isa sa atin. So ano po ang mga kasalanan ito o mga kasamang ito? Galatia 5:19 hanggang 21. Sabi rito, hindi makakaila ang mga gawa ng laman, pakikiapid, ano pa, kahalayan at kalaswaan, pagsamba sa mga Diyos-Diyusan. Tandaan po natin, ang Diyos-Diyusan hindi lang po yung ginawa na kamay ng tao na ating niluluhuran. Marami pong klase ang Diyos-Diyusan. Pwede yung ating hanap buhay, pwede yung ating mga magulang, yung ating asawa, yung ating mga anak, o yung ating kayamanan na mas iniibig pa natin. Higit pa kaysa Diyos. Yan po ay Diyos-Diyusan rin po sa ating mga buhay na kung saan pinapabayaan natin ang relasyon sa Panginoon. Wala tayong time na maglingkod sa Panginoon. Dahil mas inuuna natin ang mga bagay na ito. Ito rin po ay Diyos-Diyusan sa ating mga buhay. Pangkukulam, pagkapuot, pag-aaway-away. So sino pa po rito na isa ng mananampalataya ay palaaway pa rin? Sabihin mo sa kapatid mo, kapatid, gising. Hoy, gising! Idilat ang mga mata. Huwag laging tutulog-tulog sapagkat malapit na ang dumating ang Panginoon. Ano ba pagsiselos? Sino rito ang mga siloso't silosa pa sa kanilang mga asawa na para bagang kay pugi-pugi ng kanilang asawa o kay ganda-ganda ng kanilang asawa na para bagang nakaramdam nila laging agawin sa kanila? Sabi niyo, wala na dito yan. Ano pa? Pagkagalit, kasakiman, pagkakampi-kampi at pagkakababahagi, pagkainggit, pagpatay. Alam niyo ba ang pagpatay ay hindi lamang ito sa physical na mapatay mo ang isang tao, magkano lamang tayo nagalit po, hindi pagpapatawad. Ito po ay katumbas na po ng pagpatay natin sa tao. Amen? Kaya alisin po natin ang mga galit poot sa ating mga puso't isipan. Kahit anong ginawang masama sa iyo ng tao, huwag mo hayaan na yung galit poot na yan ay nakatanim sa isipan mo, sa puso mo, sapagat hindi po paso o hindi lupa yung ating puso't isipan. Yan ay pinaghaharian ng Diyos. Diyan nananahan ang ating Panginoon at ang kanyang mga banal na salita. Ano pa? Paglalasing. Meron pa ba rito maglalasing? Hello? Hi! Ang tamaan, bukol. Ano pa? Walang habas na pagsasaya. Yung bang makakita ka ng mga tao na mga lasing na at sobra na nilang iingay, sobra nilang saya. Mamaya nakita mo sumasayaw na ng kalaswaan at naghihikyawan na, umaakit na sa lamesa at doon nagbabody language. Hello? Mga kapatid, tigilan na po natin ito. Gumising po tayo mga kapatid.
Layuan po natin ang mga bagay nito. Ano pa? Pagsaksi sa di katotohanan. Halimbawa, merong isang tao na ikaw ay binayaran at sasabihin sa iyo, babayaran kita. Sumaksi ka na yun ay ginawa niya ang mga bagay na ito, na siya ang gumawa nun, pero hindi naman talaga totoo. Mga kapatid, yan ay kasuklam-suklam sa ating Panginoon. Isa yan sa pinapalayuan sa atin ng Diyos. Ano ba yung timbangan na may daya? Na tayo ay nagtitinda, kulang ng isang guhit. Yung ating mga timbangan, binabawasan po natin. Imbis na 1 kilo, binabawasan para naging siyam na guhit na lang. Mga kapatid, yan ay kasuklam-suklam sa ating Panginoon. At ang sabi pa rito, panglalait. Wala po tayong karapatang manlait. Tandaan natin, ang Diyos ang lumikha sa atin. At tayo po ay magandang lahat sa harapan ng Panginoon. Ano man ang kapintasan ng hitsura ng bawat isa, may tango, may sarat ang ilong, may harang, ano pa, yan ay perfecto yan sapagkat ang Diyos po ang naglilok niyan sa sinapupunan ng kanyang ina. Hello? Bakit kayo nagtatawanan? Wala akong pinapatamaan, ha? Mapanirang puri. Yung mga sinisira ang puri natin, ang ating kapwa, yung lahat ng nakikita natin sa kanya, ay ating pang sinichismis. Sasabihin pa natin na, ay si ganito, ay ganyan. Alam niyo po, ang sabi sa banal na kasulatan, kahit yun ay totoo, atin pong ipanalangin at huwag po natin ipagkakalat, sapagkat yan po ay kapatid natin, yan ay nilikha ng Diyos, hindi po natin dapat ipahiya ang bawat isa sa atin. Amen? Kahit po yun ay totoo na nakita mo, ipanalangin na lang po natin. Ano pa? Kayabangan. Diba? At yung mga babae na umiibig sa kapwa babae. Yung lalaki na umiibig sa kapwa lalaki. Mga kapatid, huwag nating pagbigyan ang mga bagay na ito. Hello? Sapagkat ito ay hindi kalugod-lugod sa Panginoon. Ang mga ganitong bagay ay walang puwang sa kaharian ng Diyos. Kaya kung meron po tayong ganitong pag-uugali, sigurado hindi po tayo ililigtas ng Panginoon sa kanyang pagparito. Kaya ang bawat isa sa atin, patuloy po tayong magbago, magpaayos tayo ng buhay sa Panginoon, at patuloy tayong manalangin na, Lord, ipakita mo po sa amin kung ano po yung mga dapat namin gawin upang maging karapat-dapat kami sa iyong banal na harapan upang sa iyong pagparito kami ay makasama mo, Panginoon, sa pagliligtas na gagawin mo sa sangkatauhan. Amen? At ano pa po? So, paano po natin italaga ang ating sarili? Diba? Sabi doon, sa paggawa ng mabuti. Ang sabi po rito. So, sa ating paggawa ng kabutihan, marami pong tayong pwedeng gawin upang tayo ay maging kalugod-lugod sa Panginoon at makasama po tayo sa pagliligtas na kanyang gagawin. Kaya sabi rito sa Galatia chapter 6 verse 9 to 10, kaya huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat pagdating ng takdang panahon tayo ay aani kung hindi tayo susuko. Sabi rito, huwag tayong mapagod sa paggawa ng kabutihan. Ibig sabihin, hindi tayo manghihilawa kahit anong nangyayari sa paligid mo. Kahit ano yung ginagawa sa iyo ng kapwa mo, maging sa kapatid mo, sa pananampalataya. Huwag nating hayaan na tayo ay daigin ng masama, kundi lagi nating daigin ng kabutihan. Ang lahat ng gawa ng masama. Amen? Sapagkat may gantimpala po tayo pagdating ng Panginoon. Kahit yung taong yan ay madamot sa iyo, yung taong yan ay gumagawa sa iyo ng masama, pag nakita mo, nangangailangan niya ng tulong, gawan pa rin po natin ng kabutihan. Kaya sabi rito, huwag tayong magsawa sa paggawa ng kabutihan. Huwag tayong mapagod sa paggawa ng kabutihan. Di ba minsan, napapagod ka, ano ba itong taong ito, tinutulungan ko, ganito pa rin ang iginaganti sa akin. Ano sabi ng Panginoon? Huwag tayong mapagod, huwag tayong manghinawa sa paggawa ng kabutihan sa ating kapwa. Ano pa pong sabi rito? Sapagkat tayo ay ani kung hindi tayo susuko. So huwag tayong sumuko. Kaya sa kabila ng hindi maganda ang ibinabalik nila sa atin,
pawang kabutihan pa rin ang gagawin natin. Di ba anong sabi sa ibang talata ng Biblia? Daigin mo ng mabuti ang kasamaan. Hindi sinasabi doon na daigin mo rin ang masama ang gumagawa sa iyong masama. Kundi ang utos ng Panginoon, daigin natin ang kabutihan ang mga gawa ng masama. At sabi pa po dito, kaya nga, basta't may pagkakataon, ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao. Sa pag sinasabi sa lahat ng tao, masama man yan o mabuti, mayaman man yan o mahirap, kailangan nating gumawa ng mabuti sa lahat ng tao. Hindi po sinabi rito na ang gawan mo lang ng kabutihan ay yung taong mabait at mabuti sa iyo, kundi sabi rito lahat ng tao. So wala po itong pinipili. Kailangan natin gumawa ng kabutihan sa lahat ng tao, sa kabila ng hindi maganda ang ibinabalik sa atin. Sabi pa rin, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Halimbawa, yung kapatid mo nangangailangan ng tulong at meron naman tayong kakayanan na tulungan natin sila, sila po'y ating tulungan. Di ba ka? Ang Holy Spirit ay nangungusap sa atin. Abutan mo ang kapatid mo iyan dahil merong sakit ang kanyang pamilya. Dalhan mo ng bigas kasi wala kang maisain. Kung ikami 2 kilo, so bigyan mo 1 kilo mo para makasurvive sila. Dahil ang Diyos ang magbabalik sa atin noon. Diba sabi ng Panginoon, ang nagpapautang sa mahirap, sa Diyos nagpapautang. At dahil sa Diyos, ang Diyos ang may utang sa iyo, ibabalik sa iyo ng Diyos yan ang siksik, liglig at umaapaw ng higit pa sa ating inaasahan. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kasi ang isang tao na hindi ligtas at walang tunay na relasyon sa Diyos, yan din po ay tumutulong sa kapwa na alam nila ng tao ito ay makapagbalik din ng tulong na ginawa niya. Ng tao ito, pag kanyang pinautang, ay makapagbayad sa kanya. Hello? So, kahit lamang po sa mga kapatid natin sa pananampalataya, dahil alam natin na walang kakayanan magbayad. Kung ano po yung kaya natin itulong, ibigay po natin sapagat yun ang nakalulugod sa ating Panginoon. Amen? Kaya nga, ang sabi nga ng Panginoon, nung pagdating na ang mga tayo humarap sa Kanya, kayo, pumasok kayo sa aking kaharian. Sapagat ako'y nagutom, ako inyong pinakain, ako'y nauhaw, ako inyong pinainom, ako'y walang damit, ako'y inyong dinarantan, ako'y nakakulong, ako'y inyong dinalaw. Anong sabi ng mga tao? Panginoon, hindi po namin naalala na ginawa namin ito sa iyo. Anong sabi ng Panginoon? Sa ginawa niyo sa maliit na ito, ay parang sa akin yung na ginawa. Kaya mga kapatid, dapat ang masigit nating mahalin at tulungan at palagan ay ang mga taong mahihirap, ang mga taong luka, sapagat yun ang nagbibigay kaluguran sa Panginoon. Yung nais ng Panginoon, nagawa natin ng kabutihan, sapagat ang Diyos po ang bahalang magbalik nun sa atin. Amen? Hello? At ang sabi pa po rito, yun pong una, layuan natin ang lahat ng masamang gawain. Pangalawa, italaga ang sarili sa paggawa ng mabuti. Pangatlo, gawin natin sandata ang Panginoong Jesucristo sa ating buhay. So, sino ang dapat natin gawing sandata? O ang mga sundalo, ang sandata nila yung mga baril? Tayo, sino ang sandata natin? Ang ating Panginoong Jesucristo, siya yung ating matibay na buog, sandigan, tagapagligtas, tagapagtanggol, at siya yung Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon at kailanman sa lahat ng kanyang mga pangako, sa lahat ng tumutupad at sumusunod sa kanyang kalooban. Siya yung matibay na bato na pundasyon ng ating buhay pananampalataya. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan, maging sa kadiliman ng ating mga buhay. Nariyan lagi ang kanyang mga anghel para tayong ingatan at proteksyonan. Nariyan lagi ang kanyang mga banal salita upang magiging sandata natin sa lahat ng pana ng kaaway sa ating mga buhay. Ang kailangan naman, dapat lagi tayong gising, lagi tayong bilang sa salita ng Panginoon para hindi tayo kayang tablan ng anumang mga pana na ibabato sa atin ng kaaway. Amen po? Kaya, lagi nating gawing sandata ang pangalan ng ating Panginoon. Ang kanyang mga banal na salita, ang kanyang banal na dugo. Marami po tayong sandata. May kanyang banal na dugo, ang kanyang Holy Spirit, ang kanyang mga salita na pwede nating gamitin para ipanlaban natin sa lahat ng palaso ng kaaway sa ating mga buhay. Maging sa mga problema at pagsubok, tayo natatakot, tayo nababalisa dahil mayroong mga problema nangyayari sa ating buhay, mayroong mga sakit ng ating pamilya o mayroong mga trahedya, kalamidad na nangyayari. Kapatid, ang magiging
upang maalis yung takot at kabalisahan sa ating mga puso at isipan. Ang kailangan lamang, lagi tayong gising sa salita ng Panginoon. Lagi tayong gising yung ating pananalig at pananampalataya sa Diyos. Dahil kailanman hindi tayo mabiligo at mapapahiya kung patuloy tayong magtitiwala sa ating Panginoon. Amen? Kung nais natin na tayo ay makasama sa Kanyang kaharian, pagdating po ng Kanyang second coming. Nakakahiya, di ba sabi ng Panginoon, sana sa aking pagbabalik, may matatagpuan pa ako ng mga mananampalataya. At ang hinihingi sa atin na dapat walang batik ng kasalanan, walang pulbot ang makita o matagpuan sa bawat isa sa atin. So, pwede po mangyari ito. Bakit? Nasabi ng Holy Spirit. Pwede tayo lagi humingi ng guide, ng kapangyarihan ng Holy Spirit para ma-overcome natin ang lahat ng gawa ng kaaway sa ating mga buhay. Amen? So, lagi nating salain ang gawa ng kaaway sa gitan ng salita ng Panginoon. Yun ang lagi po nating sandata. Yun yung nagbibigay tanglaw o ilaw sa daan na ating nilalakaran para huwag tayong madapa o huwag tayong matitisod doon sa daan na ating nilalakaran. Ang salita ng Diyos, ito'y katulad sa isang itak na magkabilang talim. At ito'y pumapasok hanggang sa kasukasuan, hanggang sa ating espiritu at ng ating kaluluwa. At ito ay hindi bumabalik na walang kapulan. Bakit? Sapagkat ang salita ng Diyos, buhay at makapangyarihan. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. So, mga kapatid, tandaan natin na tayo bilang isang mananampalataya, kung nais nating makasama ang Panginoon at maiakit tayo sa alabak upang salubungin natin ang Panginoon, ihanda po natin ang ating mga sarili. Layuan natin ang lahat ng gawang masama at italaga natin ang ating sarili sa paggawa ng mabuti at gawin nating sandata ang Panginoong Jesucristo sa ating buhay at ang Kanyang mga banal na salita. Dahil napagtagumpayan na po ng Panginoon ang sanlibutan at dahil tayo nakipag-isa na sa Kanya, tayo rin po ay kasama na sa parada ng Kanyang tagumpay. Tayo lahat ay tumayo at tayo ay manalangin. Hallelujah, hallelujah. Father God, salamat po sa iyong mga banal na salita na ipinayag niyo po sa aming Panginoon sa oras na ito, O God. Lord, nawa Panginoon, ito po ay natanim sa isang matabang lupa, O God. Ito ay magkaugat, musbong, lumago at mamunga ng masagana sa aming mga buhay. Upang sa muling pagbalik mo, Panginoon, kami ay makasama mo, nalagitin mo sa itaas ng alapaap upang doon ka namin sasalubungin, Panginoon. At huwag mo pong hayaan, O Diyos, na mga kapatid namin na wala dito, Panginoon, ay patuloy silang tutulog-tulog sa kanilang buhay pananampalataya, O God. Kundi biyaan mo kami na mas pahalagan namin ang aming relasyon sa iyo, ang aming paglilingkod sa iyo, ang paggawa ng kabutihan, Panginoon, upang, Panginoon, kami ay maging karapat-dapat sa iyong banal na harapan, O God, upang, Panginoon, ay makasama mo kami sa iyong kaharian, O God. Salamat po sa lahat ng ito. Nawa ang iyong pag-iingat, ang iyong proteksyon, Panginoon, sa pag-uwi ng bawat isa ay patuloy naming maranasan at dala-dala namin ang kalakasan, ang kagalakan, at ang kapayapaan na galing sa iyo. Ikaw po ang patuloy na magliwanag sa aming mga buhay, Panginoon. At patuloy kaming lalago sa aming buhay espiritual, paglilingkod sa iyo at pagsunod namin sa iyong mga utos. Salamat po sa iyo namin ibinibigay ang lahat ng papuri, kalwalhatian at karangalan aming Ama sa oras na ito. Sa pangalan ko, Ama, na yung anak naming Panginoong Hesus, ang lahat ay magsabi ng Amen.